Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi sa inyo at sa mga taga-subaybay ng inyong programa Papa Dudut. Matagal na po akong tagapakinig ninyo. Madalas kong naririnig ang inyong programa sa radyo at syempre sa YouTube. Dahil na rin sa aking kasambahay. Maganda at may kapupulutan ng aral ang mga buhay at pag-ibig ng mga namahagi. Maging maganda man o hindi ang katapusan ng kwento. Kaya heto, na-inspire din po akong magbahagi ng kwento ko sa inyo. Kasi alam kong kapupulutan din po ito ng aral. Naniniwala ako sa kasabihang nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Dahil natupad ko naman ang mga pangarap ko sa buhay. Dahil sa aking pagsusumikap at sa awa na rin ng Diyos. Nakatapos ako ng pag-aaral sa kursong engineering. Nakapasa din ako sa licensure exams at naging isang ganap na rehistradong engineer. Nakapagtapos din ako ng master's degree at nakapagturo sa isang universidad. Doon ko nakilala si Monica. Isa sa aking estudyante, Papa Dudut. Mabait at magalang na estudyante si Monica. Maganda rin siya. At kahit na hindi man siya gaanong kagaling sa klase, nakikita ko naman sa kanya ang pagiging masipag sa pag-aaral. Noong una, hindi ko naman siya talaga pansin. Dahil na rin siguro sa pagiging objective ko sa buhat-tagal bilang isang propesor. Ang sabi ko sa sarili ko, magtrabaho lang ako ng mabuti at walang personalan. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang asal at bukod sa pagiging maganda ay nagkagusto rin po ako sa kanya. Samantala, mabilis manghina ang aking loob kapag nabalitaan kong maraming nanliligaw kay Monica. Kaya minarapat ko noon na hayaan na lamang ang damdamin ko para sa kanya. Pinakitaan ko pa rin siya ng maganda at tinuring ko na espesyal. Isang araw ay hindi ko sinasadyang magkita kami ni Monica sa isang fast food chain malayo sa universidad na pinapasukan namin. Agad ko siyang binati at kinumusta. Kagagaling lang pala niya sa isang meet-up sa isang customer na bumili ng kanyang tinitindang minatamis na makapuno. Na siya mismo ang gumawa. Maganda yan. Ipagpatuloy mo lang yan. At magiging successful ang business mo, sabi ko sa kanya na may paghanga. Masipag kasi si Monica at madiskarte. Kaya alam ko na balang araw ay magiging matagumpay din siya sa buhay. Thanks Sir Michael. Masayang wika ni Monica sa akin. Ikaw naman Monica, huwag mo na akong tawaging sir. Wala tayo sa classroom. Nakangiti kong sabi. Siya nga pala, may ibibigay pala ako sa iyo. Eto tanggapin mo. Pagkatapos ay inabot ko sa kanya ang isang box ng imported chocolates. Paborito kasi niya yon. Ikaw ha Sir Michael, pinapataba mo ako. Baka naman maging taba na ako nito ha. Biro pa niya. Ayos lang yon. Kahit ano pa ang itsura mo, para sa akin. Ikaw ang pinakamaganda, ang sabi ko. Pinapahaba mo naman ang hair ko. Anyway, thank you Sir Michael. Wika ni Monica sa akin habang kinikilig. Kakasabi ko lang, Michael na lang ang itawag mo sa akin. Wala tayo sa classroom. Pakiramdam ko kasi napakatanda ko na kapag tinatawag mo pa akong sir, natatawa ang dagdag ko. At yun na nga Papa Dudut, doon nagsimula ang lahat. Mas naging close kami ni Monica. At dahil sa ramdam ko rin naman na gusto niya ako, ay unti-unti akong nagkaroon ng self-confidence para ligawan ang dalaga. Hindi nagtagal ay ipinagtapat ko na sa kanya na espesyal siya sa akin at gusto kong manligaw. On the other hand, ay pumayag naman si Monica at in-entertain naman niya ako bilang kanyang sutor. Hanggang sa isang gabi
inaya ko siyang mag-dinner sa isang restaurant na malapit sa kanyang bahay. At doon ay isang pagtatapat ang aking narinig mula sa kanya. Aaminin ko sa iyo, panimula pa ni Monica. May gusto ko sa iyo noon pa, pero hindi ko akalain na it will turn into love. Michael, I think I'm in love with you. Natuwa ako sa aking narinig mula sa kanya. Yun nga lang ay medyo nag-alala ako sa kumakalat na feedbacks mula sa mga kaklase ko. Akala nila ay may relasyon na tayong dalawa. Medyo hindi ko nagugustuhan yung mga naririnig ko. Alam mo na, parang you and me against the world. Ang peg nating dalawa, pagpapatuloy pa ng dalaga. Sa pagkakataong iyon ay ako naman ang nagsalita. Pero kung sakaling maging tayo, papansinin mo pa ba yung mga chismis nila laban sa atin? Tanong ko sa kanya. Syempre hindi. Pakialam ba nila sa atin? Buhay natin to? No. Michael, pipiliin pa rin kita no matter what happens. Sagot niya. Ana, kung ganon, sinasagot mo na ba yun na ang panliligaw ko sa'yo? Curious kong tanong. Tumango siya bilang tugon. Girlfriend mo na ako. Simula ngayong gabi. Michael, dagdag pa niya. Di ba? Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya ngayong araw. Alam mo, kapag kasama kita, parati akong nakangiti. Parati akong masaya. At pakiramdam ko ay kumpletong-kumpleto ang araw ko kapag nakikita kita. Super kumpleto talaga ang araw ko kapag kasama kita. Marahil, ito na siguro yung tinatawag na love, ang sabi ko. Hinawakan ni Monica ang aking kamay. Michael, wala akong pakialam. Kahit na propesor pa kita at estudyante mo lang ako. Ang mahalaga sa akin ay masaya ako sa piling ng taong mahal ko. At saka, sa tingin ko naman, hindi hadlang ang estado natin sa pagmamahala natin. Pareho tayong tao na may karapatang magmahal, sabi niya. Pagkatapos ay isang halik ang ibinigay ko sa kanya at she gladly responded. Sa relasyon nating ito ay maraming risks and consequences. Pero handa akong harapin yun para sa iyo. Handa akong magsakripisyo para sa iyo. Tandaan mo, no matter what happens, ipaglalaban ko ang pagmamahalan natin. Yon ang assurance na ibinigay ko sa kanya, Papa Dudut. Nangako ako na hindi niya pagsisisihan na ako ang minahal niya. Doon ay naging official na kami ni Monica. At syempre, hindi rin talaga maiwasan ang mga chismis tungkol sa amin. Mula sa mga ibang estudyante at ibang mga propesor. Naintindihan kong hindi nga naman talaga maganda na magkaroon ng relasyon ang propesor at estudyante sa isang universidad. Kaya pagkatapos ng academic year ay nag-resign na rin ako sa universidad na yon at lumipat po ako sa iba. Samantala ay hindi na rin ako nagdalawang isip noon na mag-resign. Kasi graduating na rin doon si Monica at isang semester na lang ay gagraduate na siya, Papa Dudut. Hindi nawala ang pagmamahalan namin sa isa't isa ni Monica. Kahit nga lumipat ako sa ibang universidad, continuous pa rin ang communication namin. At madalas ko rin siyang ihatid sa pag-uwi pagkatapos ng trabaho ko. Sa kabilang banda ay malugod din naman akong tinanggap ng mga magulang ni Monica at ganoon din siya sa aking pamilya. Samantala, nagpatuloy ang magandang samahan at pagmamahalan namin ni Monica. Mahal na mahal ko si Monica at gusto ko siyang bigyan ng magandang buhay at magandang bukas. Pangarap kong mapangasawa siya at bumuo ng isang masayang pamilya. Pangarap kong kami ay may sariling bahay at siya ay pakakasalan sa lahat ng simbahan na maibigan niya.
Pero ramdam ko na hindi sapat ang aking kinikita sa pagtuturo. Kaya naman, nag-decide akong mag-apply sa ibang bansa at maswerteng pumasa. Isang gabi, nagdiwang kami ng Valentine's Day sa isang restaurant na paborito naming puntahan at doon ko nga ipinagtapat sa kanya ang plano kong mag-ibang bansa. Bakit sinekreto mo yon sa akin? Tanong sa akin ni Monica na may halong frustration. Hindi ko naman intensyon na isikreto yon sa'yo. Sasabihin ko rin naman sa'yo, sabi ko habang kino-comfort ang kasintahan ko. Bakit pa kasi? Kailangan mo pang umalis, Michael? Pwede ka namang magtrabaho dito. Naiiyak niyang tanong sa akin. Magandang opportunity kasi ang naghihintay sa akin kapag tinanggap ko ang trabahong iyon. At saka gagawin ko ito hindi lang para sa akin, kundi para sa future natin, sa magiging pamilya natin, Monica. Kung tutuusin, ayaw ko ring mawalay sa iyo. Mahal na mahal kita. Kaso, ito lang yung naisip kong paraan para kumita ng pera at mapaghandaan ang kinabukasan natin, Monica. Hindi naman ako magtatagal doon. At saka, kapag naroon na ako sa Canada, pinapangako ko sa iyo, hindi kita kakalimutan. Palagi kitang tatawagan para hindi ka mag-worry sa akin. Paliwanag ko naman sa kanya. Pero hindi lang kita makita ng isang araw, nangungulila na ako sa iyo. Ilang buwan at taon pa kaya? Pagpapatuloy pa ni Monica. Teka, sabihin mo sa akin, ilang taong kang maglalagi roon para magtrabaho? 3 taon? Sagot ko. Kita mo na, 3 taon. 3 taon kang mawawala na ibulalas ng aking kasintahan. Michael, mangungulila ako ng sobra sa'yo? Hindi ko kaya. Huwag mo naman akong iwan, pakiusap niya. Pero buo ang desisyon ko noon, Papa Dudut. Pinagpatuloy ko ang pag-asikaso sa mga dokumento at iba pang mga requirements para makalipad na ako papunta sa Canada. At nang maayos ko na ang lahat at sigurado na ang lahat sa aking pag-alis, isang sorpresa ang nilaan ko kay Monica bago kami magkahiwalay. Umalis ka na. Pumuntang Canada. Magkakahiwalay na tayo. Nalulungkot na wika ni Monica. At halos maiiyak, niyakap ko ang aking kasintahan para siya ay kumalma. Monica, nangangako ako sa iyo ngayon na pagdating ko doon, hindi ako makakalimot na tumawag sa iyo. Hindi ako mawawalan ng komunikasyon sa iyo, Monica. Pinapangako ko na babalikan kita. At kapag natapos ko na ang kontrata ko, ay magpapakasal na tayong dalawa. Tapos, isasama na kita sa Canada. At doon tayo magtatayo ng pamilya, Monica. Magtatrabaho ako doon sa Canada para din sa kinabukasan natin. Ang sabi ko sa kanya. Sige, pipilitin kong unawain ka, Michael. Ayaw ko mang maging makasarili, kaya heto, susuportahan ko na lang kung ano man na maging desisyon mo, sabi ni Monica. Pagkatapos ay tumahan siya sa pag-iyak. Bago pala ako umalis, may ibibigay ako sa iyo, sabi ko. Sabay kuha sa aking bulsa, doon ay ibinigay ko sa kanya ang isang singsing na pinag-ipunan ko ng matagal para maibigay lamang sa kanya. Monica, take this ring as a sign of my love. Ang sabi ko. Inabot ko ang kanyang kamay at doon ay sinuot ko ang singsing na regalo ko sa kanya. Yang singsing na yan ang magpapaalala sa iyo ng mga pangako ko sa iyo. Kung nalulungkot ka, tumingin ka lang dito sa singsing. Parang nasa tabi mo na rin ako, sabi ko. Mahal kita, Michael. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Sa pagkakataong yon ay nakita ko kay Monica na gumaan ang kalooban niya. Dahil sigurado na siyang babalikan ko siya, Papa Dudut. July 2007,
Ako umalis noon papunta sa Canada at tulad ng inaasahan ay nahirapan ako mag-adjust doon. Mahirap kasing mawalay sa minamahal mo, lalo na kung sobrang layo ng lugar na pinagtatrabahuhan mo. Pero alam kong kailangan naming magtiis ni Monica dahil para din sa kinabukasan namin ang ginagawa kong ito. Samantala, isang araw ay nagpasya akong mag long distance call kay Monica. Michael, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong mag-adjust hanggang ngayon. Sa loob ng 3 buwan, simula nang umalis ka, walang araw at gabi na hindi kita naaalala. Madalas akong malungkot, sumasaya lang ako kapag nagtitext ka sa akin o di kaya ay tumatawag. Pahayag pa ni Monica sa akin. Alam mo, Monica, hindi lang ikaw ang nag-adjust. Maski ako rin, nahihirapan din sa sitwasyon ko. Alam mo ba, may mga araw na napapaisip na ako na umuwi na ng Pilipinas at wag nang tapusin yung kontrata ko. Pero palaging sumasagi sa isipan ko yung kinabukasan nating dalawa. Kailangan kong mag-ipon ng pera para sa ating dalawa. Kaya kinakaya ko pa rin ang trabaho ko rito. Wika ko naman sa kanya, Papa Dudut. Bagamat maraming demands, ang aking bagong trabaho ay palagi ko pa rin sinisingit sa aking oras. Ang pagtawag at pakikipag-chat kay Monica. Palagi akong tumatawag sa kanya para makibalita. Sinusuportahan din siya sa kanyang pag-aaral. At nagpadala ako sa kanya ng pera kapag kinakailangan niya. Pinakita at pinaramdam ko talaga sa kanya na siya pa rin ang aking top priority at nagsasakripisyo ako para sa kanya. Hindi nga nagtagal ay nakapagtapos din si Monica ng kolehiyo at nakahanap agad siya ng trabaho. Ganun pa man, Papa Dudut, ay tuloy pa rin ang pagsuporta ko sa kanya financially. Ngunit inamin sa akin ni Monica na madalas pa rin siyang nalulungkot dahil sa pangungulila niya sa akin. Sa totoo lang ay sumasakit ang mga mata ko sa kakaiyak at kakaalala sa iyo pag-amin sa akin ni Monica. Ilang beses ko namang sinabi sa iyo na huwag kang iiyak. Buti na lang at hindi ka nagkasakit, ang sabi ko. Habang sobrang nag-aalala sa kanya. Matapos lang ang 3 taong kontrata ko rito sa Toronto. Uuwi ako kaagad dyan. Samantala, sa tuwing nagkakasakit ako, ay labis na nag-aalala ang aking girlfriend. Madalas siyang nagvi-video call sa akin at inaalam ang aking kalagayan. Nagkakasakit ako madalas dahil na rin siguro sa pagod at pabago-bagong klima dito sa Canada. At ginagawa ko naman ang lahat para mag-ingat at manatiling malakas. Michael, huwag ka ring masyadong workaholic ha. Alam kong matindi ang pressure diyan sa trabaho mo. Pero huwag mong kakalimutan na magpahinga ka. Aanhin mo naman yung bonus at increase sa sweldo mo. Kung palagi ka na lang nagkakasakit, tingnan mo, nung isang araw, kulang na lang ay lumuwa ang lalamunan mo. Sa sobrang kakaubo, Michael, huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Yan ang madalas na payo sa akin ng aking kasintahan. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko, wika ko. At palagi ko namang binibigyan siya ng assurance na okay lamang ako. At wala siyang dapat na ipag-alala sa akin, Papa Dudut. Sa totoo lang ay mahirap talaga ang long distance relationship. Naranasan ko ang madalas na pangungulila sa taong mahal mo. Bukod sa madalas kang atakihin ng homesickness. Pero sa kabila noon ay nakuha ko pa ring magtiis. Dahil iisa lang naman ang nasa isipan ko noon, ang matupad ang pangarap naming dalawa ni Monica na magtayo ng isang masaya at masaganang pamilya.
Samantala, buo ang pagtitiwala ko noon kay Monica. Kaya kampante ako habang nagtatrabaho ako sa Canada. Sa pagdaan ng mga buwan ay mas naging pressured ako sa trabaho. Ang dami kasing demands ng mga supervisors ko. Kaya hindi ko maiwasang may stress. Dahil doon ay nawawalan tuloy ako ng panahon makipag-communicate kay Monica. Sa kabilang banda ay may mga pagkakataon din na busy na rin si Monica sa trabaho niya. Kaya unti-unting lumamig ang relasyon naming dalawa. Pero dahil sa mahal na mahal ko si Monica, hindi ko hinahayaang masira ang relasyon namin. Isang araw ay nagpasya akong muling tumawag kay Monica. Ilang linggo din kasi akong nawala ng communication sa kanya. At tulad ng aking inaasahan ay nagtampo sa akin ang aking kasintahan. Buti naman at naisipan mo pang tumawag. Akala ko kasi patay ka na, sabi niya sa akin na may halong pagtatampo. Monica, I'm so sorry. Sobrang busy lang kasi lately. Kaya nawalan ako ng communication sa'yo. Honestly, pressured na rin ako sa trabaho. Ang daming projects na dapat natapusin. Kaya nga, pati ang pag-uwi ko sa bahay, dinadala ko pa rin yung trabaho ko, paliwanag ko. Pero baka sa boses ng aking kasintahan, ang labis na frustrations at pag-aalala. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa iyo. Araw-gabi na lang, akong palaging kinakabahan sa iyo na baka may nangyari ng masama sa iyo. At saka Michael, hindi ka tuwiran na. Busy ka sa trabaho mo. Kaya ka nawala ng komunikasyon sa akin. Girlfriend mo ako. Kahit na nasa ibang bansa ka, magkaroon ka rin naman ng oras para sa akin, sabi niya sa akin. Natahimik naman ako sa sinabi niyang yon ni Monica. At doon ay may na-realize ako. Oo, nagkamali nga ako. At kailangan kong bumawi sa kanya. Michael, naiintindihan naman kita. Alam kong mahirap ang trabaho mo. At alam ko rin na kaya ka nagsusumikap dyan. Para makaipon ka ng pera para sa kinabukasan nating dalawa. Pagpapatuloy pa ni Monica. Kaso, ano nga ang silbi ng pera? Kung hindi ko naman mararamdaman ang presensya mo, ano nga ang silbi ng sinasabi mong paghahanda para sa kinabukasan natin? Kung sa oras na kailangan kita, hindi kita mahagilap? Walang saysay, Michael. That time, Papa Dudut, ay hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Dahil na rin sa sobrang stress. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin ko. Ginagawa ko naman ang lahat para hindi magkulang sa iyo. Kaso, pressured na talaga ako. Gusto ko nang umuwi, ang sabi kong bigla. Pero hindi ko akalain na mamasamain pala yun ng aking kasintahan. Kung ganon pala, Michael, mas mabuti pa siguro. Mag-cool off muna tayo, suhay niya. Natigilan ako. Naguluhan sa sinabi niyang cool off. Napansin ko na mukhang nakakaistorbo lang ako sa buhay mo. Pagpapatuloy pa ni Monica. Hindi ka nakakaistorbo sa akin, Monica. Kaya ako nagsusumikap dito sa Canada. Para sa'yo, ang hinihingi ko lang naman sa'yo, kaunting pangunawa, wika ko. At halos inulit ko lang ang madalas kong sabihin sa kanya noon. Pero ilang beses na kitang inunawa, Michael. Ilang beses na akong nagparaya. Kaso sa pagdaan ng panahon, may hinahanap na ako sa relasyon natin na hindi ko makita-kita, Michael. Hindi sapat ang telepono o chat. Gusto ko yung personal kitang nakakausap, nayayakap, nahahalikan. Aanhin ko ang pera. Kung wala ka naman sa tabi ko, hindi rin ako magiging masaya, Michael. Sa pagkakataong yun ay mataas na ang boses ng aking girlfriend.
Halatang may sama ng loob siya sa akin. Sa kabilang banda ay nanatili pa rin akong speechless. Hindi ko alam kung ano pang klaseng paliwanag ang sasabihin ko sa kanya. Ano ang mas pipiliin mo? Ako o yung trabaho mo? Maya-maya ay sabi niya sa akin. Lalo lang akong na-confuse. Oo, yun siguro ang pinakamahirap na sitwasyon ng aking buhay. Ang papiliin kung tutuusin. Hindi mo naman kailangan magtrabaho sa ibang bansa eh. Ang daming opportunity sa Pilipinas para sa isang engineer na tulad mo. Kung iniisip mo naman yung tungkol sa pera, maraming trabaho dito na may malaking sweldo, Michael. Maraming paraan para kumita ka ng pera na hindi ka mawawalay sa akin. Kaso, yan ang pinili mo eh. Yan ang desisyon mo, ang sabi ni Monica. Ano, Michael? Mamili ka. Ako o ang trabaho mo diyan sa Canada? Tanong niya. Hindi ka na ba talaga makakapaghintay, mahal ko? Halos walang lakas ko tanong sa kanya. Hindi na. Naibulalas ni Monica sa phone. Pagkatapos noon ay naputol na ang linya. Labis na naguluhan ako pagkatapos ng pag-uusap naming yon ni Monica, Papa Dudut. Hindi ako nakatulog at may pagkakataong napapaiyak na ako. Kinabukasan, pagdating sa trabaho ay para akong lutang at wala sa sarili. Kaya tuloy napagalitan ako ng aking boss. Wake up or you're fired, sabi pa nito sa akin. Samantala, pagkatapos noon ay sinubukan kong tumawag kay Monica. Pero hindi niya sinagot ang tawag ko. Kaya naman, naisipan kong tumawag na lamang sa kapatid niyang si Ben na close ko. Doon ay kinwento sa akin ni Ben na mayroong lalaking umaaligid kay Monica na ang pangalan ay Kevin at madalas daw itong kasama ng girlfriend ko. Bukod pa roon ay marami akong nababalitaan tungkol sa pagwawala ni Monica at hindi ko talaga maiwasan na magselos. Pero sa tuwing nagkakausap kami tungkol doon ay madalas na nauuwi kami sa tampuhan. Kaya minabuti ko na lamang na wag na siyang harapin sa mga chismis na naririnig ko tungkol sa katapatan niya sa akin. Pinilit kong intindihin ang sitwasyon. Thinking the other way around, the positive side. Pinilit ko ring ipagwalang bahala ang pangamba na baka may iba na siya o bagong minamahal. Kahit na hindi na siya sumasagot sa mga email, chat messages at tawag ko. Samantala, nag-decide akong mag-file ng vacation leave ng 1 buwan at agad akong umuwi ng Pilipinas para kumustahin si Monica. Pero isang pangyayari ang hindi ko inaasahang magaganap. Kung nag-file ka ng leave sa trabaho mo nang dahil sa akin, sana hindi mo na lang ginawa, galit na sabi ni Monica. Monica, patawarin mo na ako. Huwag kang mag-alala. 1 taon na lang ang bubunuin ko at matatapos na rin ang kontrata ko. Magkakasama na tayong 2, ang sabi ko, na tila nagmamakaawa at humihingi sa kanya ng pangunawa. Ngunit nanatiling matigas ang aking girlfriend. Pasalamat ka pa. Nakikipagkita pa ako sa iyo. Sa totoo lang, wala akong balak na harapin ka, sabi niya. Nasaktan naman ako sa kanyang sinabi. Ayaw mo na ba akong makita? Mahal ko? Michael, I'm sorry. Pero naglaho na ang pagmamahal ko sa iyo. Pag-amin ni Monica sa akin. Ang sinabi niyang yon ay parang kutsilyo na tumusok sa aking puso. Labis akong nasaktan at para na ba akong maiiyak. Huwag ka namang magbiro sa akin ng ganyan, ang sabi ko. Hindi ako nagbibiro, Michael, kaya ako nag-decide na makipagkita sa iyo.
at para formal na makipaghiwalay sa iyo. Pagpapatuloy ni Monica. Merong na akong ibang mahal, si Kevin. Sa kanya ko nakita yung pagmamahal na hinahanap ko na hindi mo na ibigay sa akin, sabi niya. Saan ako nagkulang ha, Monica? Naiiyak kong tanong sa kanya at halos manginig ang buong katawan ko at tila mawawala na ako ng lakas. Alam mo ang sagot, Michael, hindi mo na dapat tinatanong yan sa akin, ani Monica. Na ang tinutukoy niya ay ang pagtatrabaho ko sa Canada. Tila wala na talaga ni katiting na pangunawa siya sa akin. Pero ginawa ko lang yon para din sa ating dalawa, ang sabi ko. Ngunit agad akong kinontra ni Monica. Para sa ating dalawa? O para lang sa iyo, Michael? Simula nung pumunta ka ng Canada, hindi ko na naramdaman sa iyo na mahal mo ako, Michael. Alam mong marami kang pagkukulang sa akin. Kaya hindi mo ako masisisi kung maghanap man ako ng pagmamahal sa ibang lalaki. Deklara niya. Michael, hindi na ako masaya sa iyo. Kaya palayain mo na ako, dagdag pa niya. Umagulhol naman ako sa mga sinabi niyang yon ni Monica. Nawala na ng saysay ang ginawa kong sakripisyo at paghihirap para sa ating dalawa. Sabi ko, ano bang gusto mong gawin ko para bumalik ka lang sa akin, ha Monica? Pahabol kong tanong sa kanya. Nagbabaka sakaling magbago pa ang lahat, ngunit buo na talaga ang desisyon ni Monica. Wala na, ayoko na. Makakalimutan mo rin ako, Michael. Yon ang mga huli niyang sinabi bago tuluyang umalis at makipaghiwalay sa akin, Papa Dudut. Halos hindi ako makahinga noong mga sinabing yon sa akin ni Monica. Hindi ko tuloy mapigilan na umiyak. Pero kahit na gustuhin kong makipagbalikan siya sa akin, ay wala na talagang pag-asa. Hindi na ako mahal pa ni Monica. Simula noon ay hindi muna kami nag-usap pa ng dati kong nobya. Wala naman akong ginawa noon kundi ang umiyak at magsente. Lalo na kapag naririnig ko ang theme song naming dalawa sa radyo. Pero sa sakit na nararamdaman ko noon, naging karamay ko ang pamilya ko. Sila ang tumulong sa akin. Natanggapin na lamang ang sitwasyon. Naaliw din ako sa pakikinig sa inyong programa sa YouTube at sa radyo, Papa Dudut. Samantala, makalipas ang 3 buwan, simula nang mag-break up kami, ay biglang tumawag sa akin si Monica. Gusto niyang makipagkita sa akin dahil sa mahal ko pa rin siya at sa bakas pa akong makasama siya. Kaya nagpaunlak ako. Nagkita kami sa isang parke at doon ay inabot niya sa akin ang 2 malaking eco bag na naglalaman ng mga bagay na ibinigay ko sa kanya noon. Pati na rin ang mga litrato at love letters na sinulat ko sa kanya noon. Ibinabalik ko na rin sa iyo ang lahat ng magagandang alaala natin. Narito sa kahon, sabi niya sa akin. Bakit mo ba ibabalik sa akin ang mga ito? Tanong ko. Nalulungkot pa rin at tila maiiyak pa rin sa sobrang sakit na aking nararamdaman noong mga oras na yon. Anong gusto mong gawin ko dyan? Itapon ko? Sabi ni Monica. Sa tono ng kanyang boses ay halatang ayaw na niya akong makausap pa. Pero nagbabaka sakali pa rin ako. Mag-umpisa ulit tayo, Monica, ang sabi ko sa kanya. Alam mong napaka-imposible ng gusto mo, wika niya habang umiiling. Pero hindi pa rin ako tumigil. Walang imposible. Kung gugustuhin mo, pagpapatuloy ko. Kaso, ang problema, wala na akong gusto sa'yo. Sorry Michael, sabi niya. Pagkatapos nito, wag mo na akong guluhin pa. Pagkatapos niyang ilapag ang hawak ng mga eco bag malapit sa aking paanan. Goodbye Monica,
tanging nasabi ko habang tinitignan siya palayo sa akin, Papa Dudut. Yun na talaga ang hudyat. Natapos na ang lahat sa amin. Lumipas pa nga ang mga araw at ilang linggo ay ramdam ko pa rin ang sakit. Hindi na ako makakain at hindi na makatulog. At absent-minded palagi. Nagpupunta ako kung saan-saan. Mag-isa. Naglalakad-lakad kung saan-saan at umiinom ng alak at nagpapakalasing kung saan-saan. Matanggal lamang ang sakit na nararamdaman ko. Minarapat ko na rin na wag nang bumalik ng abroad dahil wala na ring silbing bumalik pa. At para saan pa pagkatapos noon ay muli akong naghanap ng bagong trabaho dito sa Pilipinas at maswerteng nakabalik ako sa pagtuturo. At para tuluyang makamove on ay ibinaling ko na lamang ang nalalabi kong atensyon sa pagsisilbi sa aming simbahan bilang volunteer. At sa awa naman ng Diyos ay unti-unti rin akong nakabangon at muling naramdaman ng kasiyahan. Kapiling ang aking pamilya na siyang tunay na nagmamahal sa akin, Papa Dudut. Sa ngayon ay nag-aaral ulit ako ng doctorate degree sa engineering at unti-unti ko na rin nakakalimutan si Monica. May mga araw na naaalala ko pa rin siya, Papa Dudut. At napapangiti na lamang ako minsan sa mga masasaya naming alaala. Ipinagpatuloy ko din ang pagtuturo bilang propesor sa ibang universidad. At meron na akong consultancy job bilang freelancer. Masaya naman ako sa panibagong yugto ng aking buhay. All is going well with me through God's mercy. Nanatili pa rin akong single sa ngayon at pinapaubaya ko na lamang sa Diyos ang aking love life. Sabi sa laws of physics, for every action, there is an equal and opposite reaction. At siguro sa larangan ng pag-ibig, kung natutong magmahal ay dapat matutong masaktan. Hindi naman ako galit kay Monica, Papa Dudut, bagkos ay may natutunan ako sa kanya na hindi kailanman maituturo ng mga libro. Yon ay ang maging matatag sa mga pagsubok at huwag mawalan ng pag-asa. Dahil may bukas pa na darating at malay natin. Yun ang nakalaan para sa atin. Maraming salamat sa pagpapaunlak ng aking liham, Papa Dudut. At maraming salamat din sa mga tagapakinig at mga taga-suporta ng iyong magandang programa. Dalangin ko na sana ay may kapulutan ng aral sa aking naibahaging kwento sa liham na ito. Hanggang dito na lamang, Papa Dudut, at maraming salamat. Naway magpatuloy ang pagiging number 1 ng inyong channel at programa sa radyo at sa anumang platform. Lubos na gumagalang, Michael.